Hello, hello, hello everyone! Andito na, nakita nyo ang ating little teacup. Ibig sabihin, umpisa na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At as promised, nagbabalik walang iba kundi si Attorney EJ Cortez Cheng. Ayan, sasabayan niya tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. So, Attorney EJ, I'm sure nagtatanong sila ba't ako nakaputi? Kasi syempre, Gaudete Sunday na at nagsisimbang gabi na tayo pare-pareho. So, kailangan talaga natanggal na ang mga kung ano-ano. Dapat clear na ang minds and hearts ready as a preparation for Christmas. Kaya, Attorney EJ, nung maliit ka ba, bahagi ba ng bahay ninyo yung parol? Yes, definitely. Ano ba, maarte ba kayo sa mga parol na every year nagpapalit ng parol? O meron bang designation na kailangan Filipino? May ganun ba kayo? Wala naman po. Kasi si Daddy yung nakatask na magkakabit ng parol. Okay. Kasi lalo na sa labas ng bahay. Tapos, pero every year, meron kaming set talaga na ito yung parol na nung nasira na siya, ang hirap palitan. Kasi, okay. kasi yung particular parol na parang hindi Christmas kapag hindi yon. Yung first Christmas na napalitan siya, parang hindi bagay kahit na actually mas malaki, mas maganda yung nabili after. Pero parang iba, hindi. So, ibang ganda. Ibig sabihin, ang parol sa inyo, hindi lang basta pinapalitan. Yes. So, may memories kayo nung parol na yon. At sabi mo nga, ang assign doon, ang daddy mo. Po. So, pwede ka mag-hello sa daddy mo. Hi, Daddy! Hello po. Daddy, yung parol na nakita ko yung Christmas tree pa lang yung nakakabit. Talagang anak na ngayon na nagre-remind sa daddy. Kaya nalugi daddy mo kasi tatlo talaga kayong girls. Parang yung assignment na yon ng pagkakabit ng parol, pang kanya lang talaga. Ay, may katulong na po siya ngayon. So, Dad, yung katulong mo, pwede nagtatanong kailan daw magkakabit. Binuko niya na, age reveal. Ibig sabihin, senior na ang daddy ni Attorney EJ. So anyway, yan ang kagandahan ng kwento ng parol sa atin. Pero nung bata ka, yun ang signal na talagang nasa middle na tayo ng Kapaskuhan kasi umiilaw, nagsasara. Pero ano ba yung deeper reflection mo sa buhay natin ng parol dito sa personal lives natin as Catholics? Kasi buong Pilipinas naman may parol eh. But as a believer in Christ, ano ba ang significance nito sa'yo personally? Opo. Sa akin po personally, ang significance ng parol is that it is the light that guides you to the right path. Kasi nga, yun yung naging symbol na ang star susundan natin kasi nandun si Jesus. As for me naman, okay, this is the path that the Lord has for me. This is the path that the Lord intended for me. And we follow that right path, even if hindi siya yung similar, hindi siya yung easier path. If this is the path that I feel my heart belongs to, dun po talaga tayo susunod. Amen. Talagang yung star, hindi lang dekorasyon. Yes. Sabi nga niya, very important yung word na guiding, no? Yung guidance, yung direction, talagang nung unang Pasko naman talaga, walang parol. Ang totoong guiding star talaga, di ba? Na ang tinatawag nga is the Star of Bethlehem. Ngayon, sa Pilipinas naman, maganda rin nating maunawaan na nagsimula yung pagkakabit ng mga Pasko. Officially, ginagawa na yan. Pero naging official siya noong 1908 sa pamamagitan ng isang taong pangalan si Francisco Estanislao. Kasi yung ginawa niya, parang silbi na simula, parang ni-launch na yung kailangan ang parol 5 points para start talaga. Pero ngayon kasi, ang dami na di ba? Iba-iba na. Minsan basta mag-ilaw lang, yan ang parol namin. Pero nung nagsimula siya ng 1908, 5-pointed star talaga siya. Kaya maganda, kahit nung time ni Jesus, may ilaw tayo na pina-follow. At ngayon nga na nagsimula na, ayan, nagtatanong kami ngayon ni Attorney EJ, nagsimula ba talaga kayo na simbang gabi? Kasi nag-remind tayo last Monday At ngayon naman, nagsisimula na, so countdown na tayo, not for New Year, but for Christmas. So anyway, nawa ang Panginoon talaga, magabayan tayo, through thick and thin. So gusto kong balikan,
attorney eh. Alam niyo na yun, may title siya, Attorney EJ. Doon muna ako magdi-discuss. Bakit ba EJ? What does it stand for? EJ po stands for Elizabeth Joy. Ayun. Wow, so Joy, kaya Yes pala po, always Joy. smiling eh. Yes po. So, sino nagpangalan sa'yo? Si Dad po. Kasi ang nangyari was si ate, she was born 7 years before me, no? So, akala nila only child na lang si ate. And Kasi then, 7 years, sabi mo nga. opo, and then nasasad na sila kasi I was supposed to have 2 siblings pa ahead of me, pero yun nga, medyo hindi tayo blessed ni Lord, that it wasn't the Lord's path for our family. So, si Dad, akala nila, yun nga, only child si ate, wala nang susundan. And then after 7 years, ayun na, I came along, and then they were really surprised na buntis si Mom, gano'n. And then it came to the point na ayaw pa nilang malaman kung girl or boy ako kasi si Dad ang gusto sana nun, boy. Kaya siguro ang nickname ko EJ, para, Oo nga eh, diba? very masculine Very masculine. eh. So, but then actually, my name was, it came from Elizabeth's Joy. Isang mom ko naman po ay Elizabeth. So, they didn't expect na she would have another child. And then, ayun, I came along, nasundan pa ako. Oo nga. In other words, you brought joy into the family. Matagal naman talaga, like Advent, no? Itong Pasko, parang lahat na tayo, pakiramdam Pasko, September pa lang, di ba? Pero may Advent pa ho, wait lang. Kaya may preparation. So sila, they waited for 7 years until you came along. So yung pangalan niya, Paskong Pasko yung pangalan mo eh. Kasi Elizabeth, Joy, lahat yan pampasko. Kasi di ba si Saint Elizabeth, yung dinalaw ni Mama Mary, tapos nag-jump for joy pareho, di ba? Si Saint John the Baptist at saka si Jesus na nasa womb pa ni Mary, di ba? So, pag titignan niyo ho yung mukha niya, yung smile niya, nag-exude talaga ng love story called Christmas. So, tignan yung mukha ni Attorney EJ. Paskong Pasko talaga, no? With great joy. Ano pa yan, ha? Na-stress pa siya niya, no? Along the way. Dahil ang dami niyang ginagawa, syempre. So, nung bata ka pa, did you really dream of becoming a lawyer? Ako actually, nung medyo a bit older na, I think it was always at the back of my mind. Pero nung bata po talaga, gusto ko talaga maging artista. Okay. Artistahin pala talaga si Attorney EJ. Gusto ko sana maging artista. Pero kasi, I think I wanted to be an artist, pero I didn't want to put as much work. I wanted my privacy pa din. Yun, doon ako medyo, nakikita ko pagka-artista talagang your life all is out. Open book, gano'n. Tapos kasi nung nagpa-practice na ako sa theater, gano'n, na ang daming kailangan So ano sa college ang kinuha mong course? Communication arts. Ayun So medyo naman pang-artista pala. talaga. Pang-artista naman pala talaga. So anyway, you were enjoying yourself in college kasi gusto mo talaga yun. Opo. Pero I think talagang doon na sa college, nung nag-intern na po ako sa Veritas. Wow! Yes. Okay, maganda yun ha. Let us praise the Lord. So, kapanalig pala to. Kapanalig kasi po nag-spend ako. ka ng many years sa Veritas. As in years ba o months lang naman? Months po. Pero kasi yung, even before that, syempre I was familiar with Veritas because of Bishop Cortez po, no? And then aside from that, nag-reporter po ako for a news website, no? So doon naman kailangan gumawa ng videos, magi-interview. Doon po talaga I think nagsimula na parang ayoko na nito kasi I enjoyed my time po talaga naman in Veritas, pero maghahabol ka talaga ng kwento, talagang kapag so ibig walang sabihin tulog. naging news beat reporter ka. So pagka ganun, maghahabol ka talaga ng hindi lang deadline ho. Yung mismong i-cover na story, hahanapin niya yon. Tapos hahabulin niya yung mga tao. E paano kung sindaldal ko? Paano hahabulin yan? Di ba? Mahihirapan siya isulat. E noon naman, hindi pa computerized. Di ba? Pero at least you had your time. Nakapag-serve ka talaga sa Veritas. Meron ka bang time na isa lang unforgettable incident nung nasa Veritas ka pa? Yes. Ano yun? Holy Week. Holy Week po, and as you know, Veritas anniversary, usually celebrate ang Holy Week.
So doon ko na feel na parang hindi po sa akin talaga yung reporter. Because I enjoyed naman yung service namin sa Veritas na Monday, Thursday, Good Friday, hanggang Easter, meron talaga kaming set of activities and talagang nakakapag-reflect ako dun sa activities. Pero at the same time, hindi mo kasama kasi yung family mo. Tama. And dun ko nakita na sa media, your life talaga every day is given to the public. Every day kailangan ka nila. Every day you have to produce news and information for them kasi sa inyo sila umaasa na makinig, magbigay ng information. So doon ako medyo nasad kasi parang, di ko kasama yung family ko. Tama. Meron kaming mga traditions kapag Holy Week o Christmas, meron kaming traditions na that would really invite yung season na yon for us. So magandang punto ito para i-recognize natin yung mga taong working pa rin kahit Christmas Day. Opo. So katulad yan sa Veritas, sa TV Maria, di ba? Na hindi natutulog kasi Pasko, ito yung mga events na dapat nako-cover talaga. Would you like to address them also? Yes, opo, dun sa mga nakasama ko sa Veritas, kay Ma'am Rain, kay Sir Jemuel, and then also yung mga reporter po natin. Good luck and God bless po talaga. Thank you po for your service. And also sa TV Maria, thank you for your service, especially this Christmas season. So parang pagka nasa news ka, pag nasa media ka, pag public service talaga, parang ang walang Pasko. Oh. Walang Pasko the way you want it. Pero ibang flavor yung Pasko kasi at the service of the people pa rin. Which I understand is, alam na alam mo, kasi you belong to a family of medical people. Yes. So would you like to share to them, ano ba ang orientation mo? Opo. So actually, I come from a family of doctors. No? Si dad, doctor, si mom, professor siya, pero nursing. So, very similar. Doon kasi sila nag-meet sa ospital. No, si ate po ay OBGYN, so doctor din. And then si Bunso, ano po siya, resident ng internal medicine. So, doctor din po. Talagang ako lang yung medyo nalihis ng landas. So, ito yung juicy question ko talaga. Kakaiba ka talaga. Opo. Parang ibang ang mold mo talaga. Na ito, binigay mo na yung signal sa amin last Monday di ba? Na sa Christmas gifts, di ba? Parang iba yung gusto mo. Opo. Kumpara dun sa Sa ibang sister. siblings mo. Kasi nga, iba orientation nyo. Lahat sila field of medicine Pero pagdating sa'yo, bakit hindi mo naisip sundan yung field na yon? I think, nung una po, nung medyo bata-bata pa ako, parang I wanted to be like my mom. Pero kasi nung medyo growing up na parati kaming dinadala sa hospital, medyo naaano na ako na, parang ayoko dito, parang ang daming namamatay. Tapos kasi manininig mo talaga manininig mo talaga. Sanay po ako sa hospital in such a way na parati kaming dinadala doon, parati kaming naghihintay doon. Pero hindi siya, it's not a comfortable environment for me. Tapos natatakot na ako kapag nakikita ko may dala na lang na patient na sa ER, napapanood ko, tapos ang daming dugo. Doon na ako medyo na, wait lang, parang So that this it's is really not not for you. me. Opo. Tapos, paano mo na-pursue yung abogasya? Opo. Well, at first medyo mahirap talaga kasi si dad, akala niya talaga na magiging doktor, mako-convince niya kami, no, nung kaya din ako nag-UST nung college kasi sabi niya, baka pag ito medyo hindi siya comfortable, mag-shift din yan sa nursing. At least madali na. Opo, madali na kasi sa UST naman, gano'n, everyone is there naman. Tapos kasi I had the support system of my family in school, which I don't think a lot of people have. So, kala niya na nung medyo nahihirapan na ako na, parang ayoko mag-reporter, ganun. Kasi I was a reporter during college, hindi naman after po or before, So, doon na parang sabi niya, o baka gusto mo i-try mag-medicine, kukuha ka lang, magsa-summer ka lang naman ng science, ilang units lang yun, gano'n. And nung sinabi ko sa kanya, Dad, I want to be a lawyer kasi parang I see myself there. No, parang nakikita ko kasi na sa lawyer, medyo may acting tayong konti, Pero siya, very intellectual, no? So, ang dami pa din babasahin, Tsaka, medyo may pagka, po tayo, mahilig tayong mag-marites in such a way na sasabihin sa'yo
Ayan, kapag lawyer ka, lahat sinasabi sa'yo. So, pero syempre, you keep it confidential naman. So, doon ko nakita na parang, Dad, I was asking, Dad, baka pwedeng maging lawyer. Sabi niya, you want to be medical legal? Dad, no, Dad, lawyer lang. Tama. May line of medicine pa rin, Opo. tapos yung legalities andun pa din. Tama rin naman siya. Opo. So, medyo may nagka-struggle within the family. And then at first, ay parang ayaw pa nila. Ano ba yan? Ang hassle naman. Parating gabi po kasi yung class. Oo. So nagko-complain. Ano ba yan? Gabi yung class mo. Kailangan ba talaga? Ganyan kaka-late, ganyan. Pero I think nung after my first year, dun niya nakita na I really wanted this. Kasi umiiyak ako. Kahit nabagsak-bagsak ako. Hindi, laban talaga. Sabi niya, baka kaya you're not doing well, baka hindi para sa'yo. Sabi ko, hindi, I'm not doing well kasi I chose the hard professors. Kaya, tanggapin ko to, paglabang ko to, all the way through. So, doon na nakita niya na yung value nung siguro na nung malaki-laki yung kailangan na gumawa ng mga contracts. Ayan. Anak, tingnan mo nga. Nako-consult ka na niya. Oo, nako-consult na. Tama. Tapos kung si ate and si Aji saves lives, ako naman, ang joke ko sa kanya, Dad, not only do I save lives, I also save liberty and property. Wow! So sa'yo may addendum talaga. Tama. Tama naman yun, ha? So later on, nung pumasa ka na sa bar exams, siya naman ang proud na proud ngayon. Yes. Opo. Sobrang proud. Nagpa-party pa yan. Siyempre. Buong pamilya. Siyempre. So nakita ho ninyo yung daily struggles, pero everyday, sa lahat naman ng yon, Christmas is coming. Yeah. So maghihintay ka lang, sabi nga, pagka may tiyaga, may nilaga. Yeah. So ganun din naman sa Christmas time natin, pag may Advent, may Christmas. Kaya nga yung mga Advent wreath natin sa ating mga tahanan, and make sure si Baby Jesus hindi pa present, ha, doon sa ating nativity set. Kasi hindi pa, not yet. Intayin nyo yung December 25, di ba? Yes. At ganun din yung naging struggle mo noon sa pag-aaral mo. You have to make your parents understand. Yes. Tapos, syempre, kahit naman sino nag-aaboga siya, lahat naman nagkaroon talaga sa butas ng karayom. Yes. So, are you practicing now? Yes, I'm practicing now. And in line with this, congratulations pala dun sa mga kakapasa lang ng bar exam nitong December 5, no? I'm sure your families and your parents, kahit na hindi ito yung ginusto nila nung una, are very proud of you. Pero alam mo yung pakiramdam, no? Opo. Yung mga nag-exam, no? Yes, na po. Naghihintay, kailan ba? Ayun na ba? Tapos pagdating nung December 5, ito na ba yun? Parang hindi ito yung results. Parang baka lang to, paper lang. Hindi kasi minsan ang nalileak yung parang unbelievable, no? Unbelievable. Tama. Minsan nga sa Miss Universe, nagkakaroon ng leak, di ba? Yes. Joke lang, joke. Pero sabi nga, itong Pasko, walang leakage. Kasi sinabi na agad on the day of the Annunciation, yes, na si Mama Mary ay magsisilang ng isang sanggol at tatawagin niya itong Emmanuel, which means God is with us. So, EJ, love life tayo. Kasi ang haba ng pag-aaral mo mahabang kurso talaga yan So, saan mo naman nalagyan ng lugar ang love life dyan? Siguro, yung love life kasi dumating na lang siya. Hindi ko siya in-expect. Tapos, I think doon din natin makikita yung tao na tama for us, no? Na kahit busy ako, kahit na yun nga, focus talaga tayo sa pag-aaral. Kung naiintindihan yun ng isang tao at sinusuportahan ka niya, then it's a sign na mukhang itong tao na to, pang matagalan natin. Pero sa law school na ba yan? Opo, law school so, na. Mga lolos and lolas, huminga kayo ng malalim. Nagtapos muna ng pag-aaral. bago nyo na-entertain yung love life niya. Di ba? Pero yun nga, sabi niya, answered prayer din yan. Sinasama yan sa dasal. Tama ba? Yes. So, would you recommend to the lolos and lolas, titos and titas, na maging part yun ng prayer nila nitong simbang gabi, na ang mga apo ay makahanap din ng tamang tao para sa kanila? Yes, definitely. Kahit anong age pa yan, basta remember na focus muna at importante na yung self po muna natin, kilalanin natin at mag-grow muna tayo as a person. So, kung makakasama natin sila sa growth na yon, mas okay po yun. Definitely pray po na kung sino man at kung
dadating man yan sa tamang panahon. At kung wala, okay lang. Siguro may ibang path. Tama. Hindi lang naman hindi lang Opo. naman pang-couple, di ba? Opo. May single blessedness din. At baka naman may magpapare, baka may magmamadre. Ibigay nyo na, baka kayo yung umaawat. Magandang Christmas gift po yan, no? To allow them to grow in their own areas kung saan nila gusto. As long as God's will, ika nga. So, Attorney EJ, ang title ng serye natin for December ay Love Story Called Christmas. At salamat for sharing that angle of your love story a little bit. Pero, ang Pasko kasi, tradisyon niya ng pamilya. So, ngayon na magkakaroon ka naman ng bagong tradisyon? Yes, I'm very excited no, for the new traditions that are coming into my life. No. Dati kasi pagka-Christmas, doon lang ako sa family ko. Ngayon, may dalawa na akong pupuntahan na pagka-Christmas. So, lolos and lolas, yes, tama ang question nyo. Sinusulat nyo pa sa chat box, Tama. Kasi married na si Attorney EJ. Opo. So, kailan ka ba naging double? Double. Nung July lang po. Ayan. So, talagang exciting, no, na Opo. na-invite natin ngayon yung first na magki-Christmas as a married person. So, maiiba talaga yung picture mo, no, Opo. ng love story called Christmas. Kasi, sabi mo nga, isa doon, 2 families na. Yes. Tsaka yung 2 hearts that became one. Yes. So, pag secret lang natin, ngayon ba mas special ang gift mo sa husband mo? Kasi husband na siya ngayon. Dati boyfriend lang. Opo. Ibang level ngayon kasi first Christmas ninyo. Opo, first Christmas na amin. I think yung being together for Christmas, yun na yung, for both of us, big gift na yun. Kasi kami, hindi naman kami masyadong material na bagay. Kami yung more na little gestures. Doon kami mas nagbibigay ng gift. So I think yun yung mas malaki Christmas gift namin sa isa't isa na we get to spend it with each other's families. So, Attorney EJ, alam ko, pinakamasarap na Christmas. Ano yun, yung upon waking up in the morning, it's Christmas. Merry opo. Christmas! Bakit ako kinikilig? Kasi yung totoo yun di ba? Opo. Imagine noon nung dalaga ka. I'm sure, kahit magkasama kayo nung hating gabi, kahit tumakasyon at sa'yo mag-spend ng, alam mo yun, yung 12 o'clock, di ba? Just to be with you. Pero uuwi na rin siya, tapos ka matutulog ka na mag-isa. Bukas na lang uli, di ba? Opo. But today, it's a different story. Yes po. Meron ka bang piniprepare na surprise for him? Siyempre, hindi mo naman sasabihin sa Opo, hindi kanya. ko sasabihin sa kanya. Pero definitely may surprise po yan. Ayun, little things pag uwi niya, ganon. Naku, uuwi. Nasaan ba siya? Nasa Canada po. Oh, Opo. so uuwi siya for Christmas? Yes po. Dahil Christmas kaya siya uuwi? Yes po, yes. Ayan ang love story talaga. Kahit nasa malayo, saan siya uli? Sa Canada, Canada. po. So talaga may snow, may Opo, winter. May white Christmas. Ayan. Opo. So are you open to that na dadating ang panahon, mag-spend ka rin ng Christmas doon away from your Filipino family here? Opo. Well, it's something syempre na we accept no as a married person na talagang your life revolves, it's not just you but also your spouse. So talagang, of course, it's something I'm open to pero syempre iba ang Pasko ng Pilipino. Pero we're looking forward no sa White Christmas kasi Siyempre, bagay sa pictures iba, yun. Opo, iba ang feeling ng White Christmas. Tama. So, pwede na rin bang mamarites? Dahil may chance na mag-Christmas ka, syempre, malaking probability yan, malaking chance yan in the near future. But at least the first Christmas will be here in the Opo. Philippines. So, saan ka kinasal? Doon din po actually sa Canada. So we got married at a Catholic church in Canada. Although nung ang sweet din doon, nung pagka na-meet ko yung yung parish priest, ang sinabi talaga niya sa akin, "Oh, will you be here for Christmas, for ganyan?" Yun ang tanong agad, no? Ganun. Tapos sabi niya, "Kasi we have simbang gabi." Oh, yan na nga ba? Tapos sabi ko, kasi tapos sabi niya, yeah, if you see, like, minimension niya yung mga certain helpers nila doon sa church nila, certain lay people na tumutulong sa kanila. So sabi nila, oh yeah, they're Filipino, so we have simbang gabi. Oh, kita nyo, yun na yung tatak natin, no? Opo. Basta Pinoy yan pag may simbang gabi. Opo. So imagine, July pa lang yun. Invited Opo. ka na agad for their Christmas, no? Yes po. So maganda. So buong family mo pala ang nag-fly Opo. in sa Canada. Sa Canada, opo. So saan ang honeymoon?
sa honeymoon po namin sa Paris, sa Oh, City of hindi na Love. Canada. Opo. Talagang Paris. Paris, di ba pag sa Paris ka na, walang S, no? Opo, Paris, ganun daw. Arte-arte natin. Arte-arte. Ayun, papangarapin mo makatikim ng Christmas sa Paris? Baka, pero kasi syempre iba po ang Christmas ng Pinoy, no? Tama, tama. Opo. So ano naman yung nakikita mo na forthcoming na traditions na gagawin nyo at bubuin sa sarili mo ng pamilya? Opo. Siguro po aside from celebrating it with both families, may mga traditions siya na gusto kong i-maintain and ako din gusto kong i-maintain, no? Sa side po niya, uso yung nagpapa-raffle ng gifts na, pero may game. May Okay. game bago mo makuha yung Prize, i-raffle. oo. Bago mo, tapos yung prize, kunyari may prize na nandyan. Ito for number 10, ito yung pero may game. So yun, I'm looking forward to that and ma-incorporate din sa family po namin. And then, on my side naman, ang tradition talaga namin yung Christmas morning na lalabas ka, tapos yung bubunot ka ng gifts mo sa socks, yun. Oh. Siya kasi parang hindi sa kanila masyadong So tradition yan ang yun. i-introduce mo Opo, sa na kanya. Pare-parehas kami ng pajama, pero ayun, papakita kami pare-parehas ng pajama, tapos sabay-sabay kami bubunot ng Tama, socks, tama. ganon. So that's So, something I want to introduce and share with him. po. Ayun, ang ganda naman. So exciting ha. Meron pa ho kayo, lolos and lolas, titos and titas, enough time para isipin din. Nagkaka-idea tayo sa kanila how they spend their Christmas. So whether dating Christmas yan, bagong Christmas, laging maganda at makabuluhan ang Pasko. So Attorney EJ, dito naman sa Layforce, sa TV Maria, lahat naman kami may isa ring tradisyon na yung araw ng Pasko, itong mga panahon na ito, we also welcome help para dun sa tulay ng kabataan. So that is a part of our Christmas. Yung maalala ho natin, not necessarily tulay ng kabataan lang, kundi yung mga less privileged people, less unfortunate children, di ba? We also remember them even in our prayers, hindi lang naman sa mga material blessings, pero salamat pa rin dun sa taon-taon na nagpapadala ng bigas. Bigas lang ang hinihingi namin para sa street children. Kasi alam mo, pagtapos ng Pasko, magugutom na sila uli. Kasi minsan ang Pilipino, generous pag Pasko. But after Christmas, wala na kasing budget. Opo. Kaya they will be forgotten already. Kasi sila nga, they have a hard time putting food on the table, di ba? Kaya yung bigas at least nasusustain forever and ever. So with that note, thank you ha sa lahat ng sumusuporta sa bigas para sa tulay ng kabataan. So any Christmas message naman for our lolos and lolas na yung apo nila nasa abroad. Di ba? Kasi mangyayari rin yun sa'yo in the Opo. future Nandun ka, nag-enjoy ka, pero bababay ka lang ganun ngayon kay mom and dad and the sisters, mamimiss ka rin nila. So I'm sure may families tayong ganyan na nasa malayo, yung mga apo-apo nila, mga anak nila. Opo. Well, first of all po, Merry Christmas and enjoy the holidays. But even if malayo po yung apo nyo or yung family ninyo, please know that they are always in you are always in their hearts and they never forget you, no? And ang message ko po din sa inyo ay please always pray for them kasi mahirap din po na malayo sa support system nila like you. Always reach out to them. Ngayon, gratefully po na may social media, pwede nang mag-video chat, pwede nang tumawag. Always reach out to them na lang po through that. At kung hindi nila kayo ma-message agad dahil sa time difference, please understand them po. Ang main message ko po sa inyo is that thank you and we love you. We're looking forward to spend more days and more occasions with all of you. Ayan. At syempre, gusto ko to marinig ng ng husband. Opo. Meron kang special message on air para sa first Christmas ninyo ng iyong sweet husband. Opo. So, ayun. Hi, Bon! Tawagan kasi namin Bon, ganun. Bakit ba? Kasi nung first gift niya sa akin, Valentine's gift niya sa akin as a couple, binigyan niya ako ng stuffed toy na bunny. So sabi niya, para pagka nasustress ka sa law school, may kasama ka. So kaya naging Bon na yung tawag namin. Medyo iba siya. Sweet. So,
Ayun, hi Von, happy Merry Christmas! And I look forward to spending this Christmas with you. I miss you. Ayun, and thank you for all the love that you show to me and for always choosing me, even if it's not easy, even if it's stressful. And thank you for flying 25 hours just to be with me. I love you. Sweet naman. Sweet, sweet. Mag-asawa na tayo uli. Biro lang. Pero lolos and lolas, titos and titas, we had a wonderful time being with Attorney EJ kasi very fresh, no? Yung nagsisimula pa lang na couple, tapos ito yung mga first nila, first Christmas, first gifts, first surprises, first step to new traditions, no? Looking forward tayo dyan. At tayo naman, lolos and lolas, titos and titas, i-maintain natin, i-sustain and maintain natin yung buhay ng Pasko, which is centered on Jesus Himself. Maraming salamat, pero next Monday, Paskong Pasko na, kaya huwag kayong mawawala, i-on nyo pa rin sa TV Maria dahil may surprise kami sa inyo sa Christmas Day itself. But for now, andito si Attorney EJ, ililid tayo sa ating panalangin. Yes. So again, let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, as we struggle to join all our simbang gabi, as we haggle to buy and wrap our finest gifts, and as we juggle to manage all our tasks, we still reserve a special space in our hearts to be with you and whisper, "This is all about you, my Jesus." Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, see you again on Monday, our Christmas episode. Bye! Bye!